magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited po ako sa introduction mo, Dr. Louis. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotions to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issue sa mga Pilipino, no, yung mga may kinalaman sa sikmura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. The BRAT is not out there to, use taxpayers. Pag nalugi yung taxpayers, hindi mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible based sa Thomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Thomasians dati, perfect yan parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is going to be your edge in any kind of workplace that you're going to be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Achieving the best possible outcome in one's life or career, or going for gold, as they say, is everybody's dream, not only for ourselves, but also for our loved ones and those close to us. That is why it is natural for parents to primarily invest in the education of their children, choosing not only the best school, but also the best course or program that suits us. Our education gives us the needed head start when we become adults and begin building our own life and career. And so the journey begins from the time we start going to school and continues as we go to college and graduate on to what we call the real world of work. For us Thomasians, it is therefore no accident that we entered the arch of the centuries when we were welcomed to the university. In fact, it was in keeping with that dream of us going for gold, a dream that is now not only of our parents and loved ones, but also already of our own as we strive to give our best for our future. And so when we finally step out of school, that's when we find out that even as we have already traveled far, our journey has really just begun, and that truly going for gold may just as well be an unending quest. To enlighten us and perhaps to gain wisdom from his experience, we have invited the head coach of the UST Growling Tigers and the University Athletic Association of the Philippines,
Coach Alfredo Lorenzo Pido Mendoza Harencio, or Coach Pido, as guest in today's Bridges episode. But before we go any further, we'd like to introduce ourselves. My name is Claudes Fabiladeras, one of your hosts for Bridges today, and I'm happy to be back here after a long time. It's been a long time since my last hosting stint here on Bridges. And attorney, how about you? Yes, hi Claude. And of course, this is Attorney Dwight Ramos, the president of the UST Alumni Association, Inc. And we are here today with a very special guest. Di ba, Claude? Yes. And dear viewers, let us now welcome Mr. Alfredo Lorenzo Pido Harencio, who is the coach of the UST Growling Tigers. Coach Pido, hello. Hi, Sir Claude. Hi, Sir Attorney Good Dwight. morning, good afternoon, and good evening to all our viewers. And of course, Coach, maraming salamat for joining us today. Okay, good day, everyone. Hi, Attorney Dwight. Hi, Sir Cloud. Yes. Maganda kwentuhan to. Talagang kitang-kita na busy si Coach Pido. Mukhang right after the interview, may lakad nasa kotse niya while we're doing the interview. Pasensya na ha. Medyo holiday season. Maraming mga imbitasyon na hindi natin matanggihan. Oh, yes. Alam mo naman tayo, open tayo. Basta maayos na tao yung mga nag-iimbita, pinupuntahan natin. Ayan. Oh, yes. Coach Pido, first question po. Tell us about your personal background. Tapos, what made you interested in basketball? Okay, first things first is galing ako sa public school, no? Came from Quirino High School. No, in Quirino, ang sports ko is volleyball. Hindi naman basketball eh. Volleyball ako. From elementary, volleyball to high school, Quirino High School, volleyball player ako. Naglaro ako sa palarong pambansa. Umabot ako doon, no? Tapos in front of our house is may basketball court. Siyempre, pag galing sa eskwelahan, pag uwi, laro naman basketball. Hanggang 1981, graduate ako ng high school. Nag-try out ako sa Trinity. Sinubukan ko. That was 1980. Tapos 81 ako pumasok ng UST, ng college. 80, nag-try out ako. Kinuha naman ako doon ng Trinity ni Coach Turo Valenzuela. Tapos sabi niya sa akin, sige, after ng graduation mo, bigay mo sa akin yung NCEE result mo at saka yung Form 137. Dati kasi may NCEE pa eh. Mag-exam ka eh, entrance exam para makatungtong ka ng college. Tapos, medyo mahaba to ha. Yes, Coach. From there, pag-uwi ko sa bahay, nakwento ko sa parents ko, tsaka doon sa mga kapatid ko. Sabi ng mga kapatid ko, subukan mo sa UST. Eh di, nag-try ako sa UST. Kaya lang, 200 kami doon, ang dami namin. Pero naman, highly recommended naman ako ni Mariano Naning Tolentino eh. Isa na Olympian na taga sa amin. Kasi taga Project 3 ako eh. No, taga sa amin. Tapos sabi niya sa akin, punta ka ron. Kaibigan ko yung coach, try out ka. Nag-try out ako, 200 kami nag-try out. Hanggang kinausap ako ng coach, huwag mo na intindihin yung mga nakalista. Kasi may yellow paper eh. Titingnan mo kung nandun yung pangalan mo. Pag nandun yung pangalan mo, stay ka. Pag wala yung pangalan mo, out ka na. Sabi sa akin, huwag ka na tumingin doon. Kasi interesado kami sa'yo. Sabi niya, tapos tinanong ako kung may kumukuha pa sa akin ibang eskwela. Sabi ko, yung Trinity. Sabi niya, dito ko na lang sa UST. Kinausap ko yung mga kapatid ko. Sabi nila sa akin, mag-UST ka. Kasi yung ibang kapatid ko, UST. Tsaka yung bayaw ko, UST rin siya. Sabi niya, mag-UST ka. Kaya lang iwas kasi UST ha. Maraming fraternity. Sabi niya gano'n. Sa engineering, may APO. Sa ano naman,
sa Commerce may Tau Gama. Yan. Oo, tapos sila nag-aaway-away that time talagang may init ang Batang fraternity 80s sa tayo. US. That was 80s yan O di batang 80s tayo Di nag-UST ako. The rest is history yun. Tuloy-tuloy ako. I finished my playing years sa UST for 5 years, no? Yung playing years, pero yung academics, hindi ako nakatapos. Undergrad ako, no? Pero hindi ko naman pinagsisihan yun Parang ganito lang yun, Claude and attorney. Si attorney, tinuloy mo yung pag-abogado mo, di ba? Yes. Ako naman, tinuloy ko yung career ko sa basketball kasi almost 30-40 years nandito pa rin ako sa basketball. Kaya ibig sabihin, yun na yung career ko, no? Yes. Yung basketball, which is, I'm so thankful sa UST na binigyan ako ng opportunity at saka yung values na tinuro sa akin ng UST. At the same time, iba yung naging attitude ko towards life and towards sa career ko as a basketball player and now as a coach. Yes. And as you mentioned nga, Coach, no, you finished your playing years sa UST. Ibig sabihin na kumpleto mo yung tour of duty mo. Talagang in that way, alumni ka talaga rin ng UST. Yes. Kasi ako, third year pa lang, before ang PBA kasi walang draft. Na anytime, pwede kang pick upin from amateur. Kinukuha na nga ako that time ng Tanduay, coached by Sunny Reyes that time. Sunny Reyes is from UST rin, di ba? Yes, Kaya parang kinukuha niya na ako noon, may kumausap na sa akin. Kaya lang sabi ko, bata pa ako. Kasi nag-varsity player ako, 16 years old. Na-line up ako ngayon kasi 18, 19 years old na Dati 16 years old, nakalaro na ako sa varsity. Tapos nag-pro ako ng 21 years old after my playing years sa college. Tsaka lang ako nag-dream ng kung ano-ano na, kung magpipibay ako, kung ano man yung liga. Ganun. Yeah. Pero talagang tinapos ko yung UST ko kasi yung isang advisor ko is si Coach Charlie Badjot. Sabi niya, tapusin mo yung playing years mo sa UST. At the same time, dapat mag-national team ka. Kasi yung national team that time, pagka nag-represent ka, iba yun Iba na status mo kasi medyo one of the best players ka na sa Pilipinas kasi 12 players lang yun para ma-select ka sa national team, no? Which is, nagawa ko naman and then we won the last championship ng FIBA Asia, which is ABC dati. Ngayon FIBA Asia na. Kami yung last team na nag-champion, which is yung grupo ng NCC group that was formed by the late Ambassador Danding Coangco. Kaya medyo proud din ako, especially na pagka pinatawag who is the last champion national team sa Asia. Kayo pa rin. Yun. Oo, kami yun. Hanggang ngayon, hindi pa nabe-break kasi yung last championship, yung kay Chot at saka kay Tab Baldwin, silver lang yun. Yes. Tayo, gold talaga. Kaya part tayo nun. Kaya ang maganda kasi 12 lang kami na players, tapos may namatay pa na isa, di 11 na lang. Tapos 2 foreign player pa yun. Phil Foreigns, which natural, si Dennis Steele at saka si Jeff Moore. Bali, siyam na lang kaming buhay. So, talaga, legacy and... ano pala kami, 8 na lang kaming buhay kasi Samboy namatay na rin Yeah. Alpi Alvario and Samboy Lin namatay. Kaya okay na rin. Kaya pwede tayong tumayo sa kahit saan tayo pwedeng umarap sa basketball pinag-usapan. Yes. And revelation yon, Claude, na volleyball pala ang unang love ni coach, no? But I think Claude was about to ask you kung paano mo nagustuhan ng basketball, galing ka palang volleyball. But both sports kailangan matangkad, ano po? Oh, actually yung volleyball player ako, 5'10" na rin naman kasi ko no. Tas ang maganda lang kasi sa volleyball is malakas katawan mo, lakas mo tumalon. Kaya pag nakikita nila ako, high leaper. Ganyan. That was 60 pounds earlier. No? Medyo ngayon, lumaki na Plus 60 na Dati yun, high leaper ako.
Tapos, that time, yung school naman, wala namang basketball, volleyball lang. Kaya, at the same time, yung parents ko, masaya kasi hindi ko sila pinagastos eh. Libre ako from elementary to college, to high school to college. Eh. Libre. No? Kaya nakaluwag-luwag din kami noon eh. Nakatulong sa magulang. At the same time, 5 kami magkakapatid, ako bunso. Bali, namatay yung 2, 3 na lang kami ngayon. Yeah. Which goes to show na parang if you're good in sports, parang it's a ticket to a good education. Like yung nangyari kay Coach Pido, napunta siya sa UST because of his basketball abilities, diba? Yes, can be. Okay. Can Tama. be. And so coach, naka5 taon ka na nasa UST, sa UST campus? Yes. Oo. Alam mo, iba yung college life, iba yung mga friends mo ron. Actually, ang friends ko puro players eh. Yung mga player ko nakasama, hindi yung mga kaklase ko. Kasi minsan pumapasok ko, minsan hindi. Ako, I'll be frank with that. No, hindi ko naman kinakaya yun eh. Basta importante nasa UST ako. Diyan ako lumaki. So, meron ngang, ang point ko naman is, meron ngang nakagraduate. Maayos. Hindi naman maayos ang utak, di ba? Tayo. Hindi naman tayo graduate, diretso naman tayo. Yeah, siyempre importante. Importante 'yon. But the reason why iniisip namin ni Claude 'yon anong pinakamagandang memory mo, coach? Being a Tomasian nung nasa campus ka pa. Actually, as an athlete, una-una medyo that time magulo kasi ang UST. Madilim ang campus, tapos may away ang mga colleges. Yeah. Basta engineering at saka commerce, ABs, bakbakan yan, mga fraternity. Tapos, pag dumayo ka lang doon sa isang lugar, mainit na sa'yo, malalaman nila yung uniforme mo eh. No, wala pang ganun kadisiplina na, which is 10 years after, nag-iba. Yeah. No? Talagang well-disciplined ang mga tao. Tapos yun, number 1 na hindi ko makakalimutan yun, yung mga gulo-gulong ganon. Tapos, siyempre, as a player, hindi kami sikat. Kasi ang sikat, yung intercollegiate, intercollege. Yun ang sikat sila, yung intrams. Pinanonood sila ng mga colleges. Punong-puno yung gym. Pagka kami naman naglalaro sa UAP, wala naman nanonood sa amin, konti. Pero pag yung colleges, intercolleges, daming nanonood. Which is naman, proud din ako sa sarili ko kasi ako tsaka si Alan Kaydi, kami bumuhay ng UAP that time. Nabuhay namin yung UAP, lalo yung championship namin ni Alan. Tapos yun, dumami na talaga nanonood sa UST. Yeah. Tapos nagkaroon pa ng TV coverage. 2 years in a row yata yun, 84 and 85 nagkaroon ng TV coverage. Yun ang start ng TV coverage ng UAAP sa amin nila Alan. Which is maganda na rin kasi lalo ako, ngayon ko lang naman na-realize yun. Pagdating sa dyaryo, Arencio versus Kaydik. Di ba dapat UST versus UE? Hindi eh. Arencio versus Kaydik. Parang lumaki yung pangalan namin doon. Kung titingnan mo ngayon, kung isipin mo ngayon, nagawa ko pala yun nung araw na kami naman, no bata, hindi na namin pinapansin yun. Parang okay lang, ganyan. Coach, ano po yung effect nung naging na-televised na yung mga games? Yung popularity nyo? Lalo kang makikilala eh. Nung nakilala ako noon, yun nga, kami na Al Francis Chu ang magkakasama eh. Nung last year ko sa UST, that time, nag-endorse na kami. Nag-endorse na kami ng sapatos. Nag-endorse na. Yung pag si Boss Al nga sasabihin niya, pag nagkikwento sa grupo namin, alam mo si Pido, first year ko, last year niya, hindi ko pa nakikita si Pido. Sabi ko, sa kaya si Pido? Kasi nasa national team ako, busy. Nung dumating daw ako, yung rubber shoes ko,
yung Adidas nakapangalan na Rencio. Yung ganun, oo, may pangalan na, ganun. Sabi niya, ibang klase. Sabi niya, ibang klase pala nung dumating daw ako. Sabi ko, yun nga, ako naman, low profile naman ako ever since. Hindi ko naman pinagyayabang. Kaya lang, binibigay nila yung sapatos na may apelyido ba't hindi mo naman susuotin, di ba? Bigay. That time, medyo naging popular na tayo kasi nga, napanood na tayo sa TV. Iba rin kasi napapanood ng TV, di ba? Yes. Dalawa lang yun yung magandang napanood sa TV o nakita ka sa TV na may pinatay ka. Kaya good or bad lang Yung balita, yung news. Yung news di ba? Oo, kaya magiging popular ka pa rin, di ba? Dahil nakita ka sa TV. May mga schoolmates kayo at coach na lalapit para magpa-autograph, magpa-picture? Meron. That time, meron na. Oo, meron na sa akin. Marami na nun. Kasi nga, medyo iba na yung pangalan natin that time. Yes. And yun yung Malalim na. tinatawag natin na Claude na golden moments. At, and we were called the glowing goldies, di ba? Goldies at the time. Yes. And yun na nga yung it gives you a glimpse, Claude, yung the past of UST. Sa ngayon, syempre, we are also in our golden years dito sa UST, no? Ang dami natin nakikitang mga naging improvements, ang sarap-sarap ng buhay natin. Yes. We also went through some transformation, no? And yung mga batang 80s nga, tulad namin ni Coach yan, mga na-experience namin maraming bagay din. But it all helped us develop into the best persons that we are. Sabi nga ni Coach, yung kanilang nakuha sa UST, yung kanyang attitude, yung kanyang binaon all throughout his career life and sa sports galing malaking factor yan being a Tomasian, di ba Coach? Yes, at saka Sir Claude ito si attorney, alam niya to ang nagpapatakbo ng UST that time mga kapari, Kastila. Nandiyan pa yung mga Kastila, kaya makikita mo yung mga Kastila, bilang lang yung tumatawa ang susungit ng mga itsura niyan. Mga suplado talaga pag nakita mo. Kaya sabi ko, okay. Kaya maganda rin na inabot din namin yung mga Kastila na sila yung nagpapatakbo hanggang napalitan ng mga Pilipino. Yes. Na mga pare. Yes. Obviously, Coach, yung pagiging athlete develops you physically. Pero even though you were so conscious na you were ang responsibility niyo was to play for UST, ano yung napapansin yung mga positive qualities na develop within you ng pagiging athlete at that time you were playing? Actually, ang purpose ng paglalaro para malibre ka ng eskwelahan Yun naman ang main purpose noon na, makapaglaro, libre eskwelahan. Tapos, ang allowance noon, hindi mo naman tinitignan dahil magkano lang naman allowance noon. 70 pesos, 75 pesos a month. No? Tapos ginagalingan mo na lang kasi nag-evolve na rin ang basketball that time Marami ng liga, tapos binabayaran ka na, tapos pag naglalaro ka, may mga sumusundo sa'yo. That time, medyo nagiging spoiled na rin ako noon dahil ang daming sumusundo sa akin, inaabangan ako, o lalaro after ng practice, lalaro na sa labas, ganyan. Pupunta ng probinsya, tapos binabayaran ka na hindi naman ako nangingi ng pera, pero biglang bibigyan ako ng pera. Nakakatuwa rin, sabi ko, okay din to Sabi ko nun. Tapos, ako naman, dahil hindi ko pa pwedeng sabihin na love for the sport, pero gusto ko yung basketball Tapos yung pala, maraming benefits na nakukuha. Pero may sacrifices, which is tatamaan yung education ko. Diba? Yung eskwelahan ko. Pero yun ang purpose ko siguro as a basketball player na hindi ka man nakatapos sa eskwelahan, tapusin mo yung playing years mo sa UST. Which is, tama si attorney, hindi man ako graduate sa eskwelahan, pero graduate ako sa basketball ng 5 years. Diba? Tinapos ko. Hindi ako kumalas. Yes.
And the reason for that, dumating na rin talaga yung opportunities as described by Coach, no? May mga offers na and everything. So yun naman ay pinansatabi niyo muna until matapos niyo yung tour of duty, ika nga. And then you went on, no, to transition already into professional basketball playing na. Alam mo, talagang ang Diyos nandyan eh. He will guide you, may purpose, yung destiny mo, madidikta mo. Bakit ka mo? After my 5 playing years sa UST, nag-national team ako like 1 year, wala pang 1 year, tapos diretso na ako PBA. Nag-pro. Yes. Kasi last playing years ko, 1985 eh. Tapos after 85, nag-national team ako hanggang January 1986. Tapos February or March, nag-PBA na ako. Kaya ibig sabihin, dire-diretso. Bakit ka mo dire-diretso? Kasi nagkaroon ako ng identity. Identity na, player ng UST to. Magaling to. Galing UST to. Amador to. Kaya I think ang importante yung magkaroon ka talaga ng identity para ang tao natatandaan ka. Hindi lang yung taong fans, kundi yung aficionado sa basketball, kundi yung taong management. Yung, kunyari, may-ari ng team. Etong Arencio na to, sino ba to? Ay sir, UST po yan. Ay oo, narinig ko nga sa UST yan. O kunin natin yan. Alam mo yun, yung may identity ka eh. Hindi yun, Sir si Arencio, UST. UST. Di ba naglasal yan? Hindi, di ba lumipat pa na Arellano yan? Wala ka identity. Kaya hindi ka established. Yes. Which is ako, blessing, no? Talagang binigyan ako ng magandang direksyon ng Panginoon Diyos na ito direksyon mo, magdire-diretso ka lang. UST ka, national team, PBA. PBA, may team na gusto ka, may team na hindi ka gusto. Tapos napunta ako ng Ginebra. I played for 9 years sa Ginebra. Tapos after Ginebra, naglaro pa ako sa mga ibang team. Hanggang after my PBA career, 17 years. Hindi mo mamanayan, 17 years pala ako nakapaglaro sa pro. Na which is hindi ko alam na, as a 5'10" point guard, 5'10", para mag 17 years ka, blessing yun. Yes, binigyan ka ng destiny ng Lord. Bakit ka mo? 5'10", para sa mga 6'5", 6'6" na player yung 17 years. Hindi ka para sa isang 5'10" point guard. Kaya lang, yun nga, utang na loob ko sa UST yun. Yes. Kahit nagsakripisyo ko sa UST, utang na loob ko pa rin sa UST kasi nagkaroon ako ng identity. At saka, baka may mamiss ako nung araw. Basta bago ako magpunta basta pagdating ko ng UST, dumadaan ako sa simbahan natin. Yan. Never ko namimiss yun. Hanggang ngayon na nagko-coach ako, nung nag-coach ako sa UST, basta bago pa lang pumunta ako ng practice, kahit late ako sa practice, basta pupunta muna ako sa simbahan. That's right. Nagdadasal, papasalamat ako. Yun lang. Tapos, practice na, trabaho na. Every day. Yeah. Hanggang ngayon. Kahit walang event, nagpunta ako ng event ng Alumni Association, Christmas party, dumadaan muna ako simbahan bago punta sa inyo. Yes. Kasi parang ko na yun. Oo. Kasi grabe ang blessing na binigay sa akin. Tapos yun, hindi man tayo ganun, nakatulad nila na sobra-sobra, pero masaya tayo sa nangyayari. Masaya ako sa buhay ko. Nakakatuwa, Coach Pido and Attorney Dwight, yung prayerful life ni Coach Pido na-develop rin because of your being an athlete, no? Oo. Hindi naman ako, makasalanan tao rin ako. Marami, tao lang ako eh. Pero, sabi ko nga, may nagtanong sa akin. Sabi ko, alam mo, lagi akong nadaan sa simbahan eh.
Ganyan. In-explain ko. Alam mo ba bakit? Kasi para kahit gumawa ka ng kasalanan, at least humingi ka na rin ulit ng tawad sa Diyos. Kesa lating at all, wala kang ginawa. Yeah, Diba? well, I think the truth is ingrained sa ating mga Tomasians yan, and yung kinikwento ni Coach Pido, yan, marirelate mo yung sarili mo na being a Tomasian, ganyan din ako. Di ba? Kasi syempre, lagi natin ginagawa yan bago tayo pumasok sa mga classroom natin o sa mga events. Talagang dumadaan tayo sa ating Santo Rosario Parish Church. Yan naman ang gusto ko sa UST kasi we are well versed sa simbahan. Yes. Talagang inano tayo na pumunta ng simbahan. Ngayon nga, iba na eh. Pag nag 12 o'clock sa UST, merong Angelus. Hinto tayo lahat. Pati kotse, hinto. Yes. Dasal mo. And so, Which is, wala namang mawala sa atin eh. Wala naman tayong binayaran. Wala namang hiningi sa atin, di ba? humingi ka ng blessing at kapatawaran, ano, Coach? Oo, binibigyan ka pa nga ng blessing eh. Tsaka kapag hingi ka ng tawad eh. Yun lang ang gagawin mo, hindi pa magawa, di ba? So yung I think that's one thing that we can learn from Coach, going for gold, you have to pause, stop, no? And sabi nga nila, seek ye first the kingdom of God, no? So laging ganyan, kahit late ka na, kahit na pressured ka, basta dumaan ka sa simbahan, magpasalamat, humingi ng tawad, then the blessings will continue to come. At yan, experience mismo ni Coach being a Tomasian, di ba, Claude? Yes. Coach, ito po ba yung napapass on to ninyo ito sa mga players ninyo? Yung being prayerful, seeking the Lord's guidance and help? Alam mo ako, pag nagsalita ako, hindi ko inuulit-ulit sa kanila. Pero nire-remind ko lang sila lagi na, alam mo ako nag-umpisa dyan sa UST na 2006 nung pumasok ako. Yes. Iba ang tingin ng mga teachers, estudyante sa mga players dyan na medyo mayabang, ganito suot, ganyan. Alam mo, binago ko yun, yung kultura na yun. Lahat, tinuro ko sa kanila. Lahat na makita niyong professor, lahat makita niyong pare, magmano kayo. Yes. Lahat, walang player na hindi nagmamano dyan. Lahat Mano po? Wow! Oo, ay, totoo yun. Oh, nice. It's a sign of respect. Sabi ko, gusto nyo kayong respetuhin nyo muna sila. Para yung respect babalik sa inyo. Yes, and that's good to know. Ako lang nagturo noon hanggang ngayon. Dala-dala ng mga player yan. Hindi ko lang alam nung 9 years akong nawala kung nagtuloy-tuloy yun. Kasi siyempre iba-iba na umawak. Meron mang hindi na taga-UST. Siyempre iba na puso noon. Business is business na lang, di ba? But yeah, and banggit nga ni Coach, no, nag-attend siya ng alumni association event, no, and that's where we met him together with Sir Clarence Aitona. May naririnig akong 3-piece, Coach. Ano yung 3-piece yun na tinuturo niyo rin sa players ninyo? Actually, yan 3-piece na yan ang dala ko since naglaro ako sa UST. Yung puso, pride, palaban. Puso, yung nasa puso mo yung paglalaro. No? Kasi pag nasa puso mo yung laro, nandyan na lahat. Ang kasama ng puso, hindi naman puso lang eh. Nandyan yung commitment, nandyan yung mga desire, nandyan yan eh. No? Kasama ng puso yan eh. No? Dapat nakapaloob yung puso sa'yo. Nung naglalaro ko, nandun yun. Kaya ako nag-17 years siguro eh. Siguro yun ang attitude ko, no? Tapos yung pride, yung team na dala ko, or yung eskwela na saan ako nanggaling, o pinaglalaroan ko. Kaya katulad niyan, nung nag-PBA ako, San Miguel, may pride ako kasi San Miguel ang dala ko eh. May pride ako, or Ginebra ang dala ko. May pride ako, Pure Foods dala ko. No, nung nandito ako sa UST, ang pride ko UST. Hindi mo ko maano diyan. Hindi ako magpapatalo sa inyo kasi UST dala ko eh. mahal ko tong dala ko eh. Tapos yung palaban, yun na, hindi tayo maatras kahit kanino. Which is hindi naman tayo nandadaya, hindi naman tayo nang-aagrabyado ng tao, hindi naman tayo nananalbahe. Pero
hindi mo rin kami mabubuli dahil palaban kami. At yan, Claude, ang pwede ring baunin, no? Sa iyong career, sa iyong buhay, all throughout, no? Everyday life, pwede yan. Yan puso, pride, palaban. Oo. Coach, ano po, I have to say na during this UAAP season, I got to watch some of your games and I also did watch yung last game ninyo. Syempre, parang we played against UP. Yes. Parang higher rank sila. Tapos I have to say na yung Pride Puso Palaban, lumabas yon during that game even though we were ranked lower sa kanila. Yun yung magandang mapanood ng mga athletes. That's why after that game, the Thomasian community wasn't as sad. Parang it was easy to accept yung what happened. Tapos we're very proud na nagkatotoo yung sabi niyo, maka Final Four nangyari this year na, Coach. Oh. Tsaka playing against UP, ako pwede ko sabihin, natsambahan niya tayo. Natsambahan tayo ng UP kasi 3 quarters and last 5 minutes ng game, doon lang tayo bumitaw nung last 5 minutes Yeah. And Pumutok lang si Kagulangan at saka si Larcod And then, masama laro ni Tongkara nung import. Si Portsky, na-troner pa. Tapos si Nick, struggling. Sipin mo yun. Di ba? Paano kung naging consistent lang yung mga bata? Wala ako, are not sour graping, pero wala rin akong tinuturo, finger pointing. Pero ang point ko, first time nilang nakaramdam yan na mag-Final Four. Umabot yan kasi all through the years, wala. 0 tayo. Nasa lalim lang tayo, nasa ilalim. Never tayo umaangat. Tapos ngayon, Final Four. Number 3 pa tayo, we're in the podium. We got the bronze medal. Na-awardan tayo ng 3rd place. Yes. Which is wala tayo sa equation ng mga teams na papasok. Correct. Diba? Pero we are there. Pero kami, coaches, ako, disappointed ako doon. Kasi mas marami pa tayong Mas marami pa tayong pwede tayong pa-championship Iyan ang akaramdam ko Yeah. Yun ang assessment ko sa team natin. Kasi nga, firm believer ako doon sa team na binuo natin Doon Many lang. people agree. Many people agree. We agree. Meron pa pwedeng ilabas yung team. Meron. Maano to, sayang to. Pero next year, mas lalo tayong mas mag-i-improve pa. For sure. Alam mo, ito lang naman ang concern ko dyan Actually, it's not a concern. Pero bahala na UST. Kasi if you want to build a team, you cannot build a team overnight. It will take years. And timing. Bakit timing? We have new players, mas mag-i-improve pa yan. Through the years, mas lalo mag-i-improve sila, mas magiging solid yung team. Same system. Wala lang mga intriga, wala lang mga walang issues. Pero we are in the right direction. Yung program maganda. Kaya lang, syempre, it's up to UST, management. Pag sinabi nila, ayaw namin, palit tayo, hanap tayo. Back to zero ka na naman. Diba? Dapat tuloy-tuloy lang Tuloy-tuloy lang. Huwag lang tayo mainip. Kasi the best crowd in the UAP is UST. Yeah, go Oste. The best crowd in UAP is UST. The worst crowd na ma-frustrate is also UST. Kasi pag natalo UST, walang pasensya. Kung ano-ano na lalabas sa mga social media, kung ano-ano mga sinasabing negative. Pero pag nananalo, okay tayo, go UST tayo. Pero pag natalo, turuan na kasi dapat pinasok si ganito. Dapat si palitan na. Dapat si alam mo, wala talaga mangyayari.
Yeah. I've coached UST 2006 to 2013. Yun nga sinasabi ko kay Tony. I have 6 Final Four appearance, 3 finals appearance, 1 championship in 8 years. Walang social media, walang tumira sa akin. Nagkaroon ng Twitter. Twitter lang that time. Ang tinira lang sa Twitter si Aljon Mariano. Yung championship. Pero nasalo ko yun. Sinabi ko lang sa kanila, huwag niyo si Aljon, ako si Sinyo, nilabas na pa nga sa ABS-CBN yun, yung tweet ko. Pero ngayon, iba na. Yeah. The world is really evolving. It's Of course. It's evolving but social media is destroying it. Yeah. So, isa yon, no? Kasi syempre, lahat ng Kaya, para sa akin, dapat wag tayo maniwala ron. Wag masyadong maniwala ron. Doon na lang, tignan lang natin yung program. No? Tignan natin yung sistema, yung program. This is my second year. Tignan natin. Ako, 8 years, wala akong narinig sa tao. Yeah. Sabi mo Wala nga, akong narinig sa tao. Pero ngayon, last year ko, ano na narinig ko. Ngayon, dami ko naririnig. yes. Diba? Kaya nga, ako naman, hindi naman ako natakot kahit kanino. Maraming nakakilala sa akin. Palaban din tayo. Correct. Kaya, sinagot ko sila na hindi sila makasagot. and syempre being Tomasians, hindi tayo talaga diyan, no? We're always for peace, and sabi nga natin it has to go. Sabi ko, attorney, yung sinasabi kong yun, gusto ko lang sabihin yung gusto ko sabihin. Pero hindi ako naghahanap ng away. Correct. Init ko lang kayo. Kasi Actually, coach, because of social media and attorney, iniisip ko, most of the time, because I'm a fan of the UAAP, iniisip ko, nakakaawa yung mga players. Pero yun pala, dahil kausap na si coach, gusto kong malaman, to what extent kayo naapektuhan ng mga comments? To what extent? Actually, hindi naman ako eh. Pamilya ko ang nagsasabi sa akin eh. Dad, ganyan. Alam mo, ito sinabi pakikita mo. Kaya ako, tinigil ko na yung Facebook eh. Hindi ako nagko-comment, ganyan lang. Tinitingnan ko lang, ganyan, pero wala, yung komentaryo, wala na. Hindi ko na tinitingnan kasi, alam mo, sa totoo lang, wala naman kaming problema eh, wala kaming issue eh. Mga coaches, okay kami, we're working, as a group, we're working as brothers. Ba't po kami intrigahin, di ba? Na ganito, ganyan. Kaya, ako naman, wala akong pakialam nun. Alam mo, di ba sabi ko, attorney, nung nagsalta ako, pag sinabi nila, Father, coach, ayaw ka na namin, okay. That's it. Hindi mo pwede ako maglupasay dyan at sabihin, hindi, Father, ayoko eh. Gusto ko pa yung trabaho ko, hindi ganun yun. Yeah. No, pag ayun kasi, wala ka na magagawa. Pangalawa, basta importante gawin namin trabaho. Tamang trabaho ginagawa namin. Wala kaming ginagawang kalokohan dyan. Wala kaming kung pamumulesta dyan. Wala. Basta kami, basketball, trabaho, mahalin yung mga bata, recruit kami, kung anong kaasya ng pera, yun ang ibigay. Kung wala, gawa ng paraan. Gano'n lang naman. Yeah. Alam mo, maraming proseso, hindi lang nila alam eh. Maka-comment sila, andali. Pero hindi nila alam yung daily works namin, yung kung paano namin ayusin yung mga bata. We have 16 players, iba-iba gali niyan. Kayo nga mga kapatid eh, kung 6 kayo eh. But yung 6 ba yun, pare-pare ugali? Siyempre hindi, di ba? Yes. Yung ugali, ganyan yung mga player. Siyempre, ang ilaan namin kung paano namin sila i-handle. Kasi, what we teach, yun ang lalabas sa kanila. Correct. And so, doon din sa conversation natin na yun, coach, no, nabanggit nga ni Clarence Aitona, mayroong pang-4 na P, kaya sabi nga niya may 4, yung 3 P's yan, yung sinasabi ni coach kanina, 4 P's yan. Actually, yung P is another P, which means pido. na ibig sabihin din talaga, yung coach natin, no, in career and in life, having a coach, having a mentor,
that is helping us, no? Sabi nga ni coach nung umpisa pa lang nung kanyang career, no? Yung choice pa lang, sang school siya pupunta, pinakinggan niya yung advice ng kanyang brother-in-law, ng kanyang mga kapatid, no? Sabi, go Oste. So pumunta siya sa UST and tinuloy-tuloy niya sa UST and up to now nakabalik uli siya. At doon naman sa social media, Claude, no, and coach, I think always the truth will prevail, whatever it is, ano man yung mga bashing dyan or whatever. The truth will always prevail at yung sinasabi nga ni coach, as you move forward, looking at the next things to do, just have faith in the program na sinusunod mo at in-establish. And sa amin naman, tawag dyan sa civil law, res ipsa loquitur. Yeah? The thing will speak for itself. Yung sinasabi ni coach, just do your part, do your job, do what is good, keep serving at lalabas din kung ano yung success talagang ibibigay sa'yo sa buhay. Tama. Diba, coach? Yes. Oo, tama. Well said, attorney. Coach, I just want to ask also, kasi Coach, you mentioned earlier na you form a team, no? Hindi ganun kadali. Kasi ang assumption namin, na parang pag may nare-recruit kayong player na matangkad, na from abroad, or hot player from a province or whatever school, na parang wow, parang lalakas na talaga yung team. So, ang question ko po dyan, what specific skills po sa tingin nyo ang dapat ma-develop sa mga young players? And how do you foster these skills sa pagko-coach ninyo? Actually, explain ko muna, yung last year ko, hindi ko pa nga player yun eh. Hindi aking galing yun. No? Kami lang yung sumalo. Tapos, nag-recruit ako ngayon ng mga players. Which is, yun nga, dumating yan sila Jeremy Robinson. They have talent, no? They have skills. Tapos, they have a good background kasi naglaro sila ng Siguro, more choices. Tingnan namin kung bagay siya sa amin, yung mga players na kinukuha namin. Tapos, titignan din namin kung ano background niyan, saan naglaro, anong average niya, stats-wise, titignan namin. Tapos, mga kwentuhan sa basketball, kung maayos ang ugali, no? Part din ng mga selection yun eh, no? Part din ng selection. Tapos lalo yung mga PhilAms pa, siyempre hindi mo kilala yan, recommended by ganito, ganyan. Tapos may miss or make niya rin dyan. Parang, ito nakuha namin click. Tapos ito palang isa, medyo may palpak ka. Pero, basta kami, yung nakukuha namin players, yung malalaki, kahit maliit, na talent-wise meron, dinidevelop namin through practice. Yung mga skills nila. Mga point guard skills, shooting skills nila. Tapos ini-improve namin mga posts para sa mga big man. Tapos yung system itself, pinapasok namin na para one page lang yung team. Medyo mahaba rin talagang proseso. Which is maganda rin kasi ang UAP, after mong matapos, it will take another year para bumalik ka ulit. Kaya makakapag-train kami ng gusto. Tapos hanap kami ng players na naman. Hanap kami ng players for this year na may naka-reserve naman kami. Pero hanap pa rin kami para for next year na susunod na year. Kasi ang program mo dapat wag mong tignan yung ngayon lang eh. Tignan mo yung mga susunod na taon na eh. Kaya lang ang tanong doon, nakapagtanim ka nga, ang tanong kung ikaw pa rin ba? Di ba? Kasi anytime pag sabihin na father, we're not going to renew your contract, di wala na rin. Di ba? Yung mga tinanim namin, iba na makikinabang nun. Yes. But at least, sabi mo nga coach, you did your part, always do your part, and whatever that is, later on, basta for UST. Yes. Basta for UST. rin naman kami. For UST naman eh. Yun naman ang main purpose nun. For UST lahat. And happy naman tayo sa third place finish, no, Attorney Dwight? Like the rest of the Thanasian community, hindi bitter. Actually, light yung feeling after the game. Parang we were smiling. It was easy to accept the placement. Yeah.
But anyway, coach, kami Actually, talaga may yeah. naayos ako. May sinabi ko kay father na pwedeng i-suggest sa UAP. Baka kung pwede, 1 to 4. 1 to 4, final 4, tapos wala nang advantage yung 1 and 2 na twice to beat. Ang magkakaroon ka lang ng advantage is kung na-sweep mo. Pero kung 1 ka, kunyari, ang score mo 13-1, may talo ka, ba't ka bibigyan ng incentive? Di ba? Yeah. Sabi ko, ang gawin na lang, 1 and 4, best of 3. 2 and 3, best of 3. Sabi ko, tingnan mo sa market. Sipin mo kung naglasal Ateneo, nag-bracket sila 2 and 3 or 1 and 4. Di best of 3 sila. Di ba? Pag natalo ang, kunyari, number 4 ang Lasal, number 1 Ateneo, natalo ang Lasal, nanalo ang Ateneo, o may game 2 pa, nakabawi yung Ateneo, o may winner take all pa, mas malalong magkakaroon ng excitement kaysa yung binigyan mo na advantage yung 1 and 2, samantalang hindi naman sila nag-sweep, may talo rin sila. Yeah. Kaya ang inaano ko, yung magkaroon ng best of 3. Wag yung parang knockout system, parang disadvantage 3 and 4. Yeah. Alam mo, Claude, alam mo kasi si Coach Pido, batang 80s talaga yan. Kami sa batang 80s, sanay talaga kami sa mga ganyang rivalry eh. Oo. Di ba? May mga ganun eh. Ngayon, may rivalry na rin ang UP tsaka Lasal, di ba? Kaya, alam mo, Claude, maraming pwede natin talaga pag-usapan yan ng tuloy-tuloy, no? But I think we are running out of time. Pero tama yung naiisip ni Coach Jan. And as you said, no? Sana ma-consider. Coach Pido, ako gusto ko yun. I'm not saying na hindi natin kaya mag number 1 o mag number 2. Hindi yun. Ang sinasabi ko yung parity ng liga na magkaroon ng para makabawi yung team. Hindi lang yung isang job, patay na kaagad. Ano ba yun? Actually, kaya nga predictable ang semifinals for the most part Karamihan. Ako, pinupush ko kay Father yun. Father, host naman tayo, ikaw lang mag-i-introduce niyan. Kahit decision lang. Pag napalusot mo decision yan, tuloy-tuloy na yan, maniwala kayo sa akin. Kasi magugustuhan. Mabuti naman, Coach, na sabi po ninyo. Coach, dito naman po, we would like to ask you, baka meron kayong message na gustong ibigay sa mga UST fans o sa mga nanonood ng ating show? Okay, number 1 is, I'm thankful dito sa grupo ni Sir Cloud, ni Attorney Dwight, na binigyan ako ng chance, opportunity rito na makapagkwento sa inyo kung ano yung pinagmulan ko, ano yung parating natin dito sa UST, kung anong purpose ko rito sa UST. Number 1 is, hindi niyo ako pwedeng pagdudahan po. Kasi ako po solidong USTA. Hindi ko kayo pagkakaluklukan o dadalhin sa ibang direksyon. Basta ako straight lang direction natin at your coach of the varsity team, basketball varsity team. Second is pagkatiwalaan nyo lang kami kasi pinagkatiwalaan kami nila Father na bumalik dito sa UST. Pagkatiwalaan nyo lang kami, suportahan nyo kami in every game. Sana kung makapunta kayo, mapanood kayo, full support kayo. Tapos kung may sponsors na natutulog dyan, gusto nyo tumulong sa team or kahit anong event sa UST kasi kailangan namin ng financial support, lahat, just basketball, lahat ng sports ng UST. May balik naman yan na pwede nyo magamit sa advertisement nyo at saka yung passion nyo sa kung ano man sports, basketball, volleyball, lahat. Third is, wag na lang po sana tayo maging negative. Maging positive na lang tayo lahat. Tulungan tayo. Wala akong gustong matalo. Wala akong gustong
may mangyaring masama dito sa team natin. Ang gusto lang namin is manalo rin. Kung ano iniisip nyo, ganun din kami. Gusto rin namin manalo. Tapos, ako po, huwag nyo na akong pag-isipan dahil yung team namin, yung grupo namin, simple lang ang pinag-usapan dito. Pag umalis ako, lahat po ng coaches aalis din. Coaching staff, aalis po lahat. Walang maiiwan dyan. Kasi ganyan kami katotoong mga kausap. Mga taong mga kasama namin, mga totoong kausap yan. Yung mga bago, si Coach Peter, Coach Juno, si Coach Jaren, lahat ng coaching staff, Coach Jobs, Coach Juben, Coach Fortuna, okay, Coach Neil, one page lang kami. Pag umalis ako, alis din ho lahat yan. Walang maiiwan dyan. Walang, si Coach Bonnie, walang ano dyan. Walang pag kinausap, pare may iwan ka, wala ko kami gano'n. Hindi kami gano'n. No, maayos kausap ng mga taong kasama ko. Kaya, yun lang, tulungan nyo lang kami. Support tayo, maging positive tayo, positive vibes lang. At saka last is, kung may mga players tayo may recommend, lalo yung mga nasa abroad na foreign player na one and done, kailangan namin yun. Pwede spread natin tong sinabi ko, i-share natin. Baka meron kayong kakilala mga players na pwedeng i-recommend sa UST. One and done. Kailangan naman yung bigay, yung mga 6'8", 6'9", 6'10". Nakatulad nung UP, nakakuha nga si QMB. No? One and done lang din yun eh. Kung may makuha tayong ganun, makakatulong sa team natin yan. Basta tayo sama-sama. Sama-sama tayo rito. Basta win or lose, we will be as one. UST together. Okay. Yes, and talking about going for gold, Coach, ano yung 3Ps? Unang Also, pride, palaban. Pride and palaban. Yan. Thank you very much po, Sir Pindo, for joining us today. Na-enjoy talaga namin ang kwentuhang to, and we've been so blessed to have you with us. And God bless you in your future adventure with the Growling Tigers in the years to come. Aabangan namin yan. Thank you, Sir Cloud. Thank you so much, Sir Cloud. Attorney Dwight. Yes. Thank you so much. Okay. Dear friends, thank you for joining us today. Yes, and Merry Christmas, of course, and Happy New Year. Malapit na naman matapos ang 2024, magto-2025 na tayo. Pero, syempre, congratulations to all our new teachers. No? Performing school na naman ang UST dito sa mga teachers exam. No? And mga lawyers yata. And also the bar. Yes, again, no, a very good performance by the UST Faculty of Civil Law. And that, of course, a great performance. Again, from UST, congratulations sa ating mga alumni, sa ating mga graduates. So, dear friends, stay with us in the next year. As I mentioned, 2025 is coming as we continue to share with you the blessings of Bridges. Do subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges can be viewed on YouTube and the FB page. Here at Bridges, we do not build walls, we build connections, we reach out to one another. We build strong bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the day, mabuhay, go uste, at maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Thank you so much for joining us. Thank you, Claude. Merry Christmas, everyone. Thank you, Coach.